Ito ang legit mga kapatrol. Ginulat ni Kai Sotto ang Poland national team. Ito ang sinabi ng mga European sports media na nagulat sa tangkad ng Gilas ang national team. Hindi kasi nila inakala na napakatangkad ng Gilas at napakabilis pa ng mga players nito. And special mention nila si Kai Sotto and they quote, "The 221 cm tall and surprisingly mobile Kai Sotto was a threat to the baskets, and Junmar Fajardo was not much smaller." Nagka-problema raw ang Poland dahil sa dalawang players natin na sina Kai Sotto at Junmar Fajardo, especially dahil pinagsabay ang dalawang big men na nagiging sakit sa ulo daw ng mga big men ng Poland. Inihambing pa ang Gilas sa team ng Bahamas na alam naman nating isang napakalakas na team at napaka-athletic pa. Kilala naman siguro natin si Kai Jones na kilala ng pinosterize niya si Vek Wembanyama. Something we'll watch the replay. This is a spectacular finish by Kai Jones. Kaya isang malaking karangalan na maihambing ang Gilas sa Bahamas. So in other words, I believe ang Poland sa composition ng team ng Gilas ngayon at nakakasabay sa European style of play. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Well, it means na kahit ang mga European bigs ay mas magaling pa si Kai Sotto sa depensa and soon pati na sa opensa. Nahihirapan kasi ang mga bigs ng Poland na umiscore sa ilalim kapag nasa sahig si Kai. Much more difficult kung nagsasabay sila ni Junmar Fajardo. Sa opinion ko, ay konti na lang ang kulang at magiging NBA ready na si Kai. Grabe, ang laki na pala ng potential ni Kai. Ang akala kasi ng mga bashers diyan ay no chance na si Kai sa NBA, pero ang totoo ay nagsisimula pa lang ang ating idol. At si Coach Tim Con lang pala ang makapag-unlock sa full potential ni Kai. I mean sa ngayon, ay unti-unti nang na-unlock ang full potential ni Kai dahil sa napakalaking tiwala na binigay ni Coach Tim Con sa kanya. Imagine 5 turnovers, pero binabad pa rin si Kai ni Coach Tim Con at binigyan ng matinding confidence. Very clear ang message ni Coach Tim Con na gusto niyang mapadali ang development at maturity ni Kai, kaya ibinababad ng husto ni Coach Tim Con ang ating idol with the hope na sa game against Latvia and Georgia ay doon puputok si Kai when it's needed the most. Kung babasihan natin ang performance ng Gilas in the last Asian Games na kung saan nakakuha tayo ng gold medal, ay mukhang ganito rin ang mangyari. Bawat laro ay nag-improve ang team and it is expected na mag-peak ang Gilas sa game versus Latvia and Georgia. Ang ganda tingnan ng Gilas playing against European teams na tayo na ang nambubuli sa ilalim when traditionally wala tayong panapat sa mga higante ng Europe. Only Coach Tim Con has the belief na kaya ni Kai Sotto at Junmar Fajardo ang mga bigs ng Europe. Kaya hindi na tayo dihado pagdating sa dikdikan sa ilalim. Now, our fearless prediction sa ating first game sa Olympic qualifying tournament versus Latvia, Kai Sotto needs to score at least 20 points to have a better chance of getting a win. Kung makakuha ng 20 points at makontrol niya ang rebounds at hindi pa magka-foul trouble, ay for sure mananalo ang Gilas considering na maganda pa rin ang scoring ni Justin Brownlee, Dwight Ramos at Junmar Fajardo ay siguradong mahihirapan ang Latvia. Although mas malakas ang Latvia over Poland, pero bawat araw ay nag-improve naman ang chemistry ng team. Babantayan rin natin ang improvement sa playmaking skills ni Kai. Kahit na nakakuha siya ng maraming mga magagandang mga pasa, pero disaster naman ang mga turnovers na siguradong ito ang pagtutuunan ng pansin ng coaching staff how to limit the turnovers ng team. I have the Gilas winning by 10 points versus Latvia. Well, bash me kung gusto nyo. Pero yan ang ating nakikita based sa kanilang development from the 3 tune-up games. At balitang NBA naman, posibleng makakuha ng discount ang Los Angeles Lakers kay LeBron James. LeBron James hindi aalis. At kung ang pagkuha ng mas mababa kaysa maximum sa kanyang bagong kontrata ay nangangahulugang magagawang magdagdag ang Los Angeles Lakers ng isa pang player na makagawa ng pagkakaiba, maring gawin niya ito. Yan ay ayon sa isang source. Ayon kay LeBron James agent, Rich Paul,
na sinabi kay ESPN's Dave McMenamin, binibigyang prioridad niya ang pagpapabuti ng roster. Determinado siya na gawin ang lahat para mapabuti ang roster. Ang Los Angeles Lakers na nangalaga sa anak ni LeBron James na si Bronny bilang number 55 pick ay maaring magbukas ng non-taxpayer mid-level exception, $12.9 million, as long as willing sa LeBron James na kumuha ng $18 million na mas mababa kaysa sa kanyang kinuha nung nakaraang season. Magagamit ang halagang ito para sa mga magagaling na players na idagdag sa kupunan. Ayon sa ulat ni Shams Charania at Anthony Slater para sa The Athletic, ang Golden State Warriors ay naghahanda na mawala sa kanila si Klay Thompson sa free agency. Sinabi ni Slater at Charania na maaring habulin ng Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers at Dallas Mavericks ang veteranong player ng Golden State Warriors sa free agency. Iniulat din ni Charania at Slater na halos walang komunikasyon ang nangyayari sa pagitan ni Klay Thompson at ng Golden State Warriors sa loob ng halos 2 linggo at hindi pa nag-aalok ang kupunan ni Klay Thompson ng kontrata. Dagdag pa ni Tim Kawakami ng The Athletic na ang Golden State Warriors at si Klay Thompson ay napakahanda para sa kanyang pag-alis na meron ng mga crucial goodbyes na ibinahagi sa pagitan ni Klay and high-ranking members of the Warriors organization. Bilang number 11 pick sa draft noong 2011, si Klay Thompson ay naglaro ng lahat ng kanyang 11 NBA seasons kasama ang Golden State Warriors. Nanalo siya ng 4 na titulo kasama ang kupunan mula noong 2015 hanggang 2022. Ayon sa mga dating ulat ni NBA insider Max Sain, lumalaki ang tensyon sa mga negosasyon sa pagitan ng Warriors at ni Klay Thompson dahil ang kupunan ay itinuturing na prioridad ang paghahabol sa mga target sa trade tulad ng bituin ng Los Angeles Clippers na si Paul George kaysa pag-resign kay Klay Thompson. Ngunit sa ngayon, tila hindi napapunta si Paul George sa San Francisco. Iniulat ni ESPN's Adrian Wojnarowski noong Sabado na tinanggihan ni Paul George ang kanyang player option at papasok siya sa free agency, na malamang na naiiba ang kanyang halaga sa abot kaya ng Golden State Warriors. Kahit na hindi makakuha ang Golden State Warriors kay Paul George, iniulat naman ni Slater at Charania na ang mga pagkilos ng Warriors sa trade ay nakasira sa kanilang mga negosasyon kay Klay Thompson. The Warriors, after other business, have wanted to circle back and negotiate with Thompson, but he isn't expected to be there waiting as a willing secondary priority in their summer plan, with his side feeling and that the Warriors' interest in a reunion has been disingenuous. Yan ay ayon sa The Athletic reporter.